Ako si Ana, isang simpleng babae na naging biktima ng modernong pag-ibig sa panahon ng teknolohiya. Hindi ko inasahan na sa isang simpleng pag-click ng add friend sa isang social media account ay mag-uumpisa ang isang kwentong magpapabago sa aking buhay. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Marco sa isang online forum para sa mga book lovers. Una ay nagkapalitan lang kami ng komento tungkol sa aming paboritong libro. Mula roon ay lumalim ang aming pag-uusap. Hanggang sa napagdesisyonan naming magpalitan ng mga personal na mensahe. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang aming koneksyon. Sa kabila ng pag-iisip kung tama nga ba ito, hindi ko na napigilan ang aking puso. Nararamdaman kong may espesyal na namamagitan sa amin. Si Marco ay makisig, matalino, at laging may oras para sa akin kahit pa siya'y busy sa trabaho. Isang gabi, habang kaming nag-uusap online, bigla siyang nagtanong, "Paano kung magkita tayo sa personal?" Nabigla ako, pero sa loob-loob ko, ito'y matagal ko nang hinihintay. May kaba at excitement akong naramdaman, kaya pumayag ako. Dumating ang araw ng aming pagkikita. Sa isang maliit na kafe sa Makati, naghintay ako ng may halong kaba at pananabik. Hindi nagtagal, pumasok si Marco. Sa unang tingin pa lang, naramdaman ko agad ang kakaibang koneksyon sa kanya. Nag-usap kami ng matagal, at sa bawat sandali, lalo akong nahulog sa kanya. Ngunit sa likod ng mga matatamis na ngiti at magagandang kwento, may bumabagabag sa akin. Bakit sa kabila ng aming tapatang pag-uusap, tila may mga bagay na hindi niya sinasabi? Minsan ay bigla na lang siyang mawawala sa chat, at kapag tinatanong ko, laging may dahilan. Ngunit sa pag-ibig, minsan ay mas nangingibabaw ang puso kaysa sa isipan. Kaya't kahit na may mga pagdududa, pinili kong magtiwala. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa chat, nabanggit ni Marco ang tungkol sa kanyang pamilya. Hindi ko inasahan ang mga sumunod niyang sinabi. "Ana, kailangan kong maging tapat sa iyo. May asawa ako at 2 anak," sabi niya. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa akin. Hindi ako makapaniwala. Ang lalaking akala ko'y magiging katuwang sa buhay ay may ibang pamilya pala. Hindi ko alam ang gagawin. Naghalo-halo ang emosyon sa aking dibdib. Galit, pagkabigo, at higit sa lahat, sakit. Paano ko nagawang mahalin ng isang lalaking may asawa na pala? Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko kayang itigil ang nararamdaman ko para sa kanya. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Bakit niya ito itinago? Ano ang totoo niyang nararamdaman para sa akin? Habang hawak ang cellphone, nakatitig lang ako sa mensahe ni Marco. Ilang beses kong tinangkang isulat ang aking sagot, pero paulit-ulit ko ring binubura. Sa wakas, nakapagdesisyon akong harapin siya. Kailangan kong malaman ang dahilan sa likod ng kanyang mga kasinungalingan. Sa pagpasok ng susunod na araw, nagpasya akong tawagan si Marco. Sa gitna ng aking mga luha, alam kong ito ang simula ng masalimuot na paglalakbay sa pag-ibig na hindi ko inasahan. Sa unang bahagi ng kwento, nakilala ko si Adrian sa isang online chat room. Nagsimula ang lahat sa simpleng hello at mabilis na lumalim ang aming mga usapan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang damdamin ko para sa kanya. Para sa isang taong hindi ko pa nakikita ng personal, tila ba nabihag niya ang puso ko. Subalit isang araw, natuklasan ko ang isang masakit na katotohanan. May asawa pala si Adrian. Sa kabila ng lahat, pinili kong ipaglaban ang nararamdaman ko. Mahirap, oo. Pero hinayaan kong umasa ang puso ko na maaring may pag-asa pa para sa aming dalawa. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Pero sa kabila ng sakit, nagpatuloy kami ni Adrian sa aming komunikasyon. Hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat ng ito.
Ngayon, sa ikalawang bahagi ng kwento, narito ako sa harap ng laptop, nag-aabang sa kanyang mensahe. Sabi niya, may mahalaga siyang sasabihin. Hindi ko alam kung ano, pero kabado ako. Dapat ko na bang itigil ang lahat ng ito? Dapat ko na bang kalimutan na lang siya at ipagpatuloy ang buhay ko? Maraming tanong ang bumabagabag sa isip ko habang nakatingin sa screen. Biglang umilaw ang icon ng mensahe. Mahalaga ito, simula niya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, pero kailangan mo itong malaman. Huminga ako ng malalim at nagdasal na sana hindi ito ang katapusan ng lahat. Tumigil ang oras sa sandaling nabasa ko ang sumunod niyang mensahe. May sakit si Mia, sabi niya, ang kanyang asawa. Matagal na niyang nilalabanan at hindi ko alam kung gaano pa siya tatagal. Bigla akong nakaramdam ng awa para kay Mia, kahit pa hindi ko siya kilala. Sa kabila ng inggit na nararamdaman ko, hindi ko maialis sa isip ang hirap na dinaranas ng isang taong may malubhang sakit. Kaya ko nasabi sa'yo na may asawa ako, dagdag ni Adrian. Ayokong mag-isa sa laban na ito. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, naisip ko ang kalagayan ni Mia. Paano kung ako ang nasa kalagayan niya? Paano kung ako ang babaeng niloko at pinagtaksilan? Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko magawang talikuran si Adrian. Alam kong mali, pero mas matimbang pa rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Anong plano mo ngayon? Tanong ko. Hindi ko rin alam, sagot niya. Pero ayoko na lang basta bumitaw. Ayoko na lang basta sumuko. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang sitwasyon niya. Ang kanyang pagkalito, ang kanyang pangamba, ang kanyang pag-asa. Sa isang bahagi ng puso ko, naisip kong may pag-asa rin pala para sa aming dalawa. Mula noon, naging mas madalas ang aming pag-uusap. Pinili kong maging sandalan ni Adrian sa panahon ng kalungkutan. Naging mas bukas din siya sa mga nangyayari sa buhay niya. Sinikap kong intindihin ang sitwasyon niya kahit pa mahirap. Unti-unti, natutunan kong tanggapin na may bahagi ng puso niya na para kay Mia. Pero umaasa pa rin ako na may natitira para sa akin. Isang araw, nagulat ako sa isang mensahe mula sa kanya. Pwede ba kitang makausap ng personal? Tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Sa kabila ng kaba, pumayag ako. Dumating ang araw ng aming pagkikita. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin o maramdaman. Nag-aalala ako kung ano ang mangyayari kapag nagkita kami. Nasa isang tahimik na coffee shop kami nang unang magtagpo. Sa wakas, nakita ko siya ng personal. Nagulat ako sa damdaming bumalot sa akin nang makita ko siya. Hindi ko alam kung dahil ba sa kilig or sa kaba, pero sa sandaling iyon, alam kong mahal ko siya. Nag-usap kami ng matagal. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang lungkot na matagal na niyang tinatago. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito, sabi niya. Pero kailangan kong ipaglaban si Mia. Kailangan ko siyang alagaan. Napalunok ako sa sinabi niya. Alam kong ito ang tamang desisyon, pero hindi ko maiwasang masaktan. Naisip ko na ito na marahil ang simula ng aming pagtatapos. Subalit bago pa ako makapagdesisyon, may sinabi siya na nag-iwan ng tanong sa aking isip. May isang bagay akong natuklasan, sabi niya. May lihim na itinatago si Mia. Sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento namin. Sa kabila ng aming paghihiwalay, alam kong may kailangan pa kaming matuklasan. Ano kaya ang lihim na yon? Ano ang magiging papel ko sa kwento ng kanilang buhay? Sa kabila ng sakit, umaasa pa rin ako na may pag-asa pa para sa aming dalawa. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa ito ang wakas. Sa halip, ito ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng tanong, pag-asa
at pag-ibig. Mula sa unang araw na nag-chat kami ni Daniel, hindi ko maipaliwanag ang kagalakang nararamdaman ko. Parang may koneksyon kami na mahirap ipaliwanag. Tila ba ang bawat mensahe niya ay musika na bumubuhay sa isang bahagi ng aking kaluluwa na matagal nang nakatulog. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may mga tanong na bumabalik-balik sa aking isipan. Sino ba talaga si Daniel? Bakit hindi ko pa siya nakikilala ng personal? Isang gabi, habang tahimik akong nakahiga sa kama, nagpasya akong suriin ang mga lumang pag-uusap namin. Naisip ko, baka may mga palatandaan na hindi ko napansin. Bawat mensahe, bawat palitan ng damdamin ay binasa ko muli. Hanggang sa may isang bagay na tumigil sa akin. Isang tila walang kwentang larawan na ipinadala niya noon. Larawang kuha sa isang parke, maliwanag ang araw. At ang background ay puno ng mga tao. Ngunit sa isang sulok ng larawang iyon, may isang babaeng nakatingin kay Daniel na may kakaibang ekspresyon sa mukha. May halong saya at pagkabahala. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko, sino ang babaeng iyon? Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang aming komunikasyon. Ngunit ngayon, may kakaiba sa lapit ni Daniel. Parang may bigat sa kanyang mga salita. May mga pagkakataong tila nagmamadali siya o hindi ganap na nakatuon. Sinubukan kong huwag pansinin. Sinikap kong ipagpatuloy ang aming masayang usapan. Ngunit hindi ko mapigilang maramdaman ang pagbabago. Isang umaga, habang nilulunod ko ang sarili sa trabaho para makalimutan ang aking mga pagdududa, natanggap ko ang isang email mula kay Daniel. Hindi ito tulad ng mga dati niyang mensahe. Isa itong mahabang liham na may kasamang video attachment. Sa kanyang liham, sinabi niyang may nais siyang ipaliwanag. May bagay na matagal na niyang gustong sabihin, ngunit natatakot siya sa magiging reaksyon ko. Tumigil ang mundo ko. Mga oras na yata ang lumipas bago ko nagawa ang simpleng pag-click sa video. Sa unang bahagi, nakita ko si Daniel. Ang Daniel na kilala ko. Ngumiti siya sa kamera, subalit may halong pag-alala sa kanyang mga mata. Nagsimula siya sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Sinabi niyang hindi niya sinasadya ang lahat ng nangyari, ngunit hindi niya rin makayang ipagkaila ang katotohanan. May asawa ako, diretsahang sabi ni Daniel sa video. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi kita mahal. Hindi ko inaasahan na makakahanap ako ng tunay na koneksyon sa online. Ngunit ikaw ang naging dahilan kung bakit muling bumalik ang saya sa akin. Tumigil ang puso ko. Ang mga salitang iyon ay parang mga patalim na dumurog hindi lamang sa aking puso, kundi pati na rin sa aking tiwala. Ngunit sa kabila ng sakit, naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ang tunay na pag-amin na tila pinipigilan niya sa loob ng mahabang panahon. Nagpatuloy ang video. Ipinakita niya ang kanyang pamilya, ang babaeng nasa larawan, ang kanyang asawa. Ngunit ang twist na nagpahinto sa akin ay ang huling bahagi ng video. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi mo alam. At ito ang pinakamahalaga. Ipinakita ni Daniel ang isang dokumento. Isang kasulatan ng diborsyo na hindi pa napipirmahan. Matagal na kaming hiwalay ng asawa ko. Ngunit hindi ko pa siya ganap na maiiwan dahil sa aming anak. Ipinakita niya ang larawan ng isang batang babae na may mga mata ni Daniel. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko magawang lumayo. Pero ikaw ang dahilan kung bakit nais kong magsimula muli. Natapos ang video at naiwan akong tulaala. Sa kabila ng sakit na dulot ng kanyang pag-amin, naman ko ang pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit, ang isang bagay ay malinaw. Hindi ito ang katapusan ng aming kwento. Ang tanong ngayon,
Kaya ko bang tanggapin ang kanyang nakaraan at paglalaban ng aming kinabukasan? Sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko pa rin tiyak. Ano ang magiging desisyon ni Daniel? At ano ang magiging desisyon ko? Habang iniisip ko ito, narinig ko ang tunog ng isang bagong mensahe. Mula kay Daniel. Ngunit sa halip na mensahe, isang link ang ipinadala niya. Isang link na may mga salitang, "May kailangan kang malaman." Hindi ko alam kung anong laman ng link na iyon. Ngunit alam kong ito ang magiging susi sa susunod na kabanata ng aming kwento. Sa kabila ng takot, nagpasya akong buksan ang link. At sa pag-click ko, alam kong ito ang magiging simula ng isang bagong yugto. Yugto na puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Sa muling pag-uusap namin ni Leo, ramdam ko ang lamig ng kanyang boses. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga natuklasan kong lihim niya o dahil sa unti-unti kong paglayo. Sa kabila ng lahat, hiniling niyang manatili akong kaibigan niya. Hindi ko alam kung tama bang ipagpatuloy pa ang komunikasyon namin. Ngunit sa kabila ng sakit, may bahagi ng puso ko ang tila ayaw bumitaw. Alam kong galit ka, pero sana mapatawad mo ako, sabi ni Leo sa chat. Hindi ko sinasadya ang lahat ng ito. Ang mga salitang iyon ay tila nagpaulit-ulit sa isip ko. Hindi sinasadya? Paano mo masasabing hindi sinasadya ang pananakit sa akin? Hindi ko na alam kung paano ko pa siya dapat kausapin. Hindi ko na rin alam kung anong parte ng mga sinasabi niya ang totoo. Ilang araw akong nag-isip at nagmuni-muni. Puno ng tanong ang isip ko. Bakit ko nga ba pinaglaban ang isang pag-ibig na sa simula pa lang ay mali na? Sa kabila ng lahat, pilit kong hinahanap ang sagot sa mga tanong ko. Pero tila ba wala akong makitang kasagutan? Isang gabi. Habang sinusubukan kong kalimutan ang lahat ng sakit na dulot ni Leo, bigla akong naisip na sukatin ang lakas ng loob ko. Nagdesisyon akong kausapin ng asawa ni Leo. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya pero naramdaman kong ito na ang tamang panahon para ilahad ang lahat ng katotohanan. Sa pamamagitan ng social media, sinimulan ko ang mensahe para sa kanya. Magandang gabi. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Pero ako si Mia, ang babaeng naging bahagi ng buhay ni Leo online. Hindi ko alam kung alam mo. Pero nais kong sabihin na wala akong intensyon na sirain ng inyong pamilya. Nais ko lang sanang malaman mo ang buong katotohanan. Habang hinihintay ko ang kanyang sagot, para akong nakikipagbuno sa mga demonyo ng aking isip. Nag-aalala ako sa magiging reaksyon niya. Pero alam kong ito lang ang paraan para makalaya ako sa bigat ng damdamin ko. Makalipas ang ilang oras, nagulat ako nang makita kong may sagot na siya. Salamat sa pag-amin, Mia. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Leo. Matagal ko nang nararamdaman ng pagbabago sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito, pero salamat sa pagiging tapat. Nagulat ako sa kanyang sagot. Hindi ko akalain na alam na pala niyang may nangyayari. Hindi ko rin alam kung paano ko siya matutulungan. Pero madaman kong may puwang para sa pagpapatawad. Ilang linggo ang lumipas at unti-unti kong naramdaman ang paghilom ng sugat sa puso ko. Hindi na kami nag-usap pa ni Leo. Hinayaan kong ang katahimikan ng magsilbing tulay para sa paglimot. Pero hindi ko maiwasang magtanong pa rin sa sarili ko kung anong nangyari sa kanilang mag-asawa. Isang gabi, habang abala ako sa trabaho, nakatanggap ako ng mensahe mula sa asawa ni Leo. Mia, sana mabasa mo ito. Nagdesisyon kaming maghiwalay ni Leo. Hindi ko alam kung tama ba ito, pero sa tingin ko ito ang nararapat. Halos bumagsak ang puso ko. Hindi ko akalain na ang simpleng pag-uusap namin ay hahantong sa ganitong resulta. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko rin ang ginhawa.
Alam kong hindi ko kasalanan ng lahat ng ito. Bahagi lamang ako ng isang masalimuot na kwento ng pag-ibig. Sa huli, nagpasya akong magpatuloy sa buhay. Alam kong marami pa akong matututunan at mas magiging matatag ako sa susunod na pagkakataon. Ngunit isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi, may nakita akong pamilyar na mukha sa kanto. Si Leo. Kasama niya ang isang babaeng hindi ko kilala. Tila ba hindi siya nabagabag sa nangyari. Hindi ko na siya kinumpronta. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Ngunit bago ako tuluyang nakalayo, narinig ko ang pag-uusap nila. Mabuti na lang at wala na tayong problema sa dati mong kachat, sabi ng babae. Tumigil ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng narinig ko. Tila may iba pang lihim si Leo na hindi ko alam. Sa kabila ng paghilom ng sugat, muling bumalik ang mga tanong sa isip ko. Sino ang babaeng iyon? At ano ang totoong nangyayari? Sa gabing iyon, nagdesisyon akong hanapin ang sagot. Hindi ko alam kung tama ito, pero alam kong hindi pa tapos ang kwento namin ni Leo. Pagkatapos ng ilang linggong pag-iwas at pag-iisip, napagdesisyonan kong makipagkita kay Adrian. Hindi ko na alam kung ano ang mangyayari, pero kailangan ko ng closure. Sa kabila ng sakit na dulot ng kanyang kasinungalingan, hindi ko maikaila na may bahagi pa rin sa akin na umaasa. Umaasa na may paliwanag siya na magpapagaan ng bigat sa aking dibdib. Nagkasundo kaming magkita sa isang tahimik na kafe na malapit sa aking lugar. Habang papunta roon, hindi ko maiwasang kabahan. Paano kung hindi siya dumating? Paano kung hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang mga ginawa? Ngunit sa kabila ng mga tanong na ito, may bahagi sa akin na handang pakinggan siya. Handang makinig sa kanyang side ng kwento. Pagdating ko sa kafe, nauna akong umupo sa isang mesa sa sulok. Nag-order ako ng kape at sinubukang kalmahin ang aking sarili. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang may pumasok na lalaki sa pinto. Si Adrian. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ngumiti siya nang makita ako. Ngunit may bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Salamat at pumayag kang makipagkita. Bungad niya habang umupo sa harap ko. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Kaya tumango na lang ako. Nagsimula siyang magpaliwanag. Hindi ko intensyon na saktan ka, Lara. Nagkamali ako. Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Habang nagsasalita siya, kitang-kita ko ang pagsisisi sa kanyang mukha. Ang mga mata niya, na minsang naging mapanlinlang, ay puno ng sinseridad ngayon. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkakaibigan. Hindi ko inasahan na magiging malalim ang koneksyon natin. Pero sa bawat pag-uusap natin, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa matagal kong pagsasama sa asawa ko. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko. Hindi mapigilang ang puot sa aking tinig. Bakit ka nagsinungaling? Natakot ako. Sagot niya. Halatang hirap na hirap sa kanyang mga salitang binibitawan. Natakot akong mawalan ka. Alam kong mali, pero natakot akong sabihin sa iyo ang totoo. Naging selfish ako. Habang nakikinig, unti-unti kong naramdaman na kahit papaano, naiintindihan ko siya. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa niya, pero nakikita ko ang kahinaan sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagkakamali ay hindi lamang bunga ng kasinungalingan, kundi ng takot na mawalan ng isang bagay na mahalaga sa kanya. Tumahimik kami ng ilang sandali, parehong nag-iisip. Ang kafe ay puno ng mga tao. Ngunit sa aming mesa, tila kami lang ang naroon. Nang biglang may bumangga sa likod ng aking upuan, nagulat ako. Napalingon kami pareho. At sa gitna ng mga nag-uusap na tao, may isang babaeng nakatayo, tila nag-aalangan. Adrian? Tanong ng babae. Halatang hindi sigurado sa kanyang nakikita.
Tumayo si Adrian. Gulat na gulat. Lumapit ang babae. At sa kanyang mukha, nakita ko ang pag-aalala at galit na pinipigil. Ana, sabi ni Adrian, halata ang kaba sa kanyang boses. Bakit ka nandito? Sinundan kita. Alam kong may hindi tama. Hindi mo na ako kinausap ng maayos nitong mga nakaraang linggo. Sagot ni Ana. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Napatingin siya sa akin. At sa sandaling iyon, alam niya kung sino ako. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang asawa ni Adrian ay nasa harapan ko at kitang-kita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko ay parang ako ang kontrabida sa kwento nila. Lara, patawarin mo ako, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ana, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano ko maayos ito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa isang iglap, ang mundo ko ay tila bumagsak. Ang lahat ng mga plano, ang mga pangarap, ay tila naglaho sa hangin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko dapat itapon ang sarili ko sa ganitong sitwasyon. Tumayo ako, at sa aking dibdib, naramdaman ko ang isang bagong lakas. Adrian, hindi ko alam kung paano mo maayos ito, pero hindi ako ang sagot sa problema mo. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Ana, patawarin mo ako, hindi ko alam na may asawa siya. Tumalikod ako. At sa paglabas ko sa kafe, naramdaman ko ang bigat ng desisyon kong talikuran ang isang pagmamahal na puno ng kasinungalingan. Ngunit sa likod ng aking isip, may tanong na hindi ko maalis. Ano ang gagawin ko ngayon? Saan ako patungo? Paglabas ko, hindi ko maiwasang mag-isip. Paano kung bumalik si Adrian sa aking buhay? Paano kung hindi pa ito ang huli naming pagkikita? Sa ilalim ng kalangitan, habang naglalakad palayo sa kafe, naramdaman ko ang isang bagong simula. Ngunit ano ang naghihintay sa hinaharap? Hindi ko alam, ngunit alam kong kailangan kong harapin ito, kahit gaano pa kasakit. Sa bawat gabi, habang ang mundo ay tahimik na natutulog, palihim kong binabalikan ang mga mensahe ni Leo. Hindi ko maipaliwanag ang hatak ng kanyang mga salita. Mga pangakong puno ng pagmamahal. Mga pangarap na tila kayang abutin sa kabila ng distansya. Nanginginig ang aking mga daliri sa bawat pag-scroll. Tila hinahanap ang katotohanan sa pagitan ng mga piksel ng aming pag-uusap. Paano ko nagawang magtiwala ng ganito? Sa kabila ng lahat ng babala mula sa mga kaibigan, sa kabila ng mga pagdududa sa aking isipan, pinili kong ipaglaban ang pag-ibig na ito. Sa unang pagkakataon, naglakas loob akong magtanong kay Leo tungkol sa asawa niya. Hindi ko na kayang manatiling tahimik sa kabila ng natuklasang katotohanan. Leo, nagsimula ako. Kailangan kong malaman ang totoo. Bakit mo itinago sa akin na may asawa ka? Sandaling katahimikan ang sumunod. Parang naririnig ko ang kanyang paghinga sa kabilang linya. Ang bigat ng aming sitwasyon ay bumalot sa akin. Sa wakas, sumagot siya. Mahal kita at alam kong mali ang ginawa ko. Hindi ko hinangad na saktan ka, pero hindi ko rin kayang iwan ang pamilya ko. Ang puso ko'y tila nadurog sa kanyang mga salita. Ngunit sa kabila ng sakit, isang bahagi ng aking sarili ang nagpatuloy na umasa. Ngunit paano ang pangako mo sa akin, Leo? Paano tayo? Alam kong mahirap ito para sa atin, pero ayokong mawala ka. Sagot niya sa isang boses na puno ng pag-aalala. Gusto kong makahanap tayo ng paraan, kahit gaano pa ito kaimposible. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Paano kami magpapatuloy sa ganitong sitwasyon? Ang pag-iisip na kailangan kong makipagkompetensya sa isang babae na hindi ko kilala para sa isang lalaking hindi ko lubos na makakasama ay tila isang malupit na biro ng kapalaran. Sa mga sumunod na araw,
unti-unti kong naramdaman ang pagbabago sa aming pag-uusap. Hindi na ito gaya ng dati. Mas madalang na ang mga tawag. Mas maikli na ang mga mensahe. Parang may pader na unti-unting itinatayo sa pagitan namin. Sa kabila ng sakit at pag-aalinlangan, pinilit kong intindihin ang kanyang sitwasyon. Sa isang bahagi ng aking puso, umaasa ako na ang aming pagmamahalan ay magwawagi sa huli. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking kama, nagdesisyon akong tawagan siya. Nais kong malaman kung ano na ang nangyayari sa aming dalawa. Sumagot siya matapos ang ilang ring, at ang kanyang boses ay tila malamig, malayo. "Leo, ano na ang mangyayari sa atin?" Tanong ko. Halos hindi ko na mapigilan ang luha sa aking mga mata. "Hindi ko alam, pero may kailangan kang malaman," sagot niya. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang tinig. "May nangyari, may isang bagay na hindi ko inaasahan." Napalunok ako. Ang kaba ay bumalot sa aking dibdib. "Ano yun, Leo?" Ang asawa ko. Nalaman niya ang tungkol sa atin. Hindi ko sinasadya, pero nakita niya ang ating mga mensahe. Halos hindi ko na marinig ang kanyang mga salita sa ingay ng aking sariling takot. Paano kung harapin kami ng asawa niya? Paano kung ang lahat ng ito ay magdulot ng mas malalang problema sa aming dalawa? "Anong mangyayari ngayon, Leo?" Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pag-aalala. "Ewan ko, pero kailangan ko siyang kausapin. Kailangan kong ayusin ito." Tumahimik ako. Ang utak ko'y naguguluhan sa mga posibilidad. Ang pag-aayos ba ng sitwasyon ay nangangahulugang tuluyan na kaming maghihiwalay? Ngunit bago ko pa man masabi ang aking mga saloobin, nagsalita siyang muli. "Pero may isang bagay pa akong gustong sabihin sa iyo," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan. "Kung sakaling hindi ko kayang ayusin ito, kung sakaling kailanganin ko ng bumitaw, gusto kong malaman mo na mahal kita." Sa kabila ng sakit, sa kabila ng pag-aalala, ang mga salitang iyon ang tila naging huling hibla ng pag-asa sa aking puso. Pero paano ko haharapin ang katotohanan na maaaring ito na ang huli naming pag-uusap? Paano kung ito ang huling pagkakataon na maririnig ko ang boses niya? Mula sa aking kama, tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang mga bituin sa langit ay tila nagngingitian. Tila alam ang hindi ko pa natutuklasan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kadiliman, isang ideya ang sumiksik sa aking isipan. Isang bagay na hindi ko pa napagtanto noon. Kung sakali mang kailangan kong bumitaw, kung sakali mang kailangan kong magpaalam, may isa pa akong hakbang na dapat gawin. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, alam kong may isang bagay na dapat kong tuklasin. Nasa akin ang sagot. At ito ang magiging simula ng aking bagong paglalakbay. Ngunit kung anuman iyon, hindi ko pa alam. Sa ngayon, ito'y isang lihim na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Isang twist na maaaring magbago ng lahat. Pagkatapos ng ilang linggo ng pag-iisip at pag-aalinlangan, sa wakasan ay nagpasya akong harapin si Joseph. Hindi ko na kayang tiisin ang sakit ng pagkakulong sa isang relasyong punong-puno ng kasinungalingan. Parang ang tagal na rin simula nang huli kaming nag-usap ng maayos. Ang dating masaya at punong-puno ng pag-asa na komunikasyon namin ay naging malamig at puno ng pag-aalinlangan. Pakiramdam ko'y unti-unti akong nauubos sa kakaisip kung paano niya nagawang itago ang kanyang tunay na estado habang ang puso ko'y tuluyan ng nahulog sa kanya. Nagpaalam ako sa trabaho ng mas maaga sa araw na iyon. Nagdesisyon akong pumunta sa lugar kung saan kami unang nagkita. Isang maliit na cafe sa gilid ng bayan. Dito ko balak sabihin sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko at ang mga tanong na bumabagabag sa akin. Nakaupo ako sa isang sulok,
Tinatanaw ang pintuan habang iniisip ang mga susunod na mangyayari. Habang hinihintay ko siya, hindi maiwasan ng isip ko ang bumalik sa mga alaala namin. Ang mga tawanan, ang mga pangarap na binuo namin, at ang mga pangako na tila ngayon ay wala ng halaga. Mapait ang katotohanan, ngunit alam kong kailangan kong harapin ito. Hindi ko na kayang magpatuloy sa isang relasyong puno ng pagkukunwari at kasinungalingan. Nang sa wakas ay dumating si Joseph, halata agad sa mukha niya ang kaba. Umupo siya sa harap ko, hindi alam kung paano magsisimula. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ako na ang unang bumasag sa katahimikan. Joseph, alam mo bang halos araw-araw kitang iniisip? Panimula ko. Hindi ko maalis ang tingin sa kanya. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ko na ito pinansin. Alam kong masakit din ito para sa kanya. Ngunit kailangan ko ng mga sagot. Bakit mo ginawa ito, Joseph? Bakit mo itinago na may asawa ka na? Napabuntong hininga siya. Tila hindi makahanap ng tamang salita. Hindi ko sinasadya, Lea. Hindi ko ginusto na masaktan ka. Pero hindi ko rin ginusto na umabot sa ganito. Nagmahal kita, Joseph. Nagmahal ako sa taong akala ko ay iba. Paano ko malalaman kung alin sa mga sinabi mo ang totoo? Tanong ko, puno ng galit at lungkot. Alam kong hindi ito magiging madali, pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Tahimik siya sandali. Tila nag-iisip ng tamang sagot. Alam kong hindi ito sapat, Lea. Pero mahal din kita. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Pero hindi ko ginusto na umabot sa ganito. Habang pinapakinggan ko siya, hindi ko maiwasan ng pag-aalinlangan. Sa kabila ng sakit, may bahagi pa rin ng puso ko ang umaasa na may paliwanag siya na makakapagbago sa lahat. Pero sa kabila ng lahat, alam kong hindi na maibabalik ang tiwala at ang dating saya. Napansin kong may isang bagay sa kanyang bulsa na tila nag-aalala siyang ilabas. Ano yan, Joseph? Tanong ko. Pilit na nagpapakalma kahit ang puso ko'y nagwawala sa kaba. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na sobre at inabot ito sa akin. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko nais na mawala ka, Lea. Ito ang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Habang binubuksan ko ang sobre, nararamdaman ko ang panginginig ng kamay ko. Sa loob nito ay isang sulat na tila matagal na niyang isinulat. Una kong binasa ang unang linya at ang mundo ko'y parang tumigil sa pag-ikot. Lea, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin. Pero hindi lang ang katotohanan tungkol sa asawa ko ang hindi ko nasabi sa'yo. May mas malalim na rason kung bakit ako narito. At ito ay dahil sa... Bigla kong narinig ang pagkaluskos mula sa labas ng cafe. Bago ko pa man matapos basahin ang sulat, bumukas ang pintuan at pumasok ang isang babae. Hindi siya pamilyar sa akin, pero halata sa mukha niya ang determinasyon at galit. Pagtingin ko kay Joseph, nakita kong namutla siya, tila hindi inaasahan ang pagdating ng babae. Sa puntong ito, pakiramdam ko'y nasa isang eksena ako ng pelikula, kung saan ang lahat ay tila nag-uumpisang magbago. Joseph! Sigaw ng babae. At sa isang iglap, alam kong ito ang asawa niya. Ano ito? Sino siya? Tanong niya. Puno ng galit at pag-aalinlangan sa muka. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Ang sulat sa kamay ko'y hindi ko pa natatapos basahin. Ngunit sa harap ko'y narito ang isang twist na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagkalito, alam ko sa sarili kong ito na ang simula ng isang mas malaking pagsubok. Ang mga tanong sa isip ko'y tila lalong dumami. Sino ba talaga si Joseph? Ano ang tunay niyang pakay sa akin? At ano ang laman ng sulat na hinihintay kong basahin? Sa gitna ng kaguluhan,
Isang bagay ang malinaw. Ito ang simula ng isang mas komplikadong yugto ng aking buhay. Sa mga araw na lumipas, hindi ko maiwasang magbulay-bulay sa lahat ng nangyari. Ang kwento ko ay tila isang liham na nakasulat sa hangin, na unti-unting binubura ng nagbabagong panahon. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman ko pa rin ang tibok ng puso ko para kay Marco. Ang lalaking nakilala ko sa online. Ang taong nagbigay sa akin ng kasiyahan. At ang parehong tao na nagbigay sa akin ng sakit. Pagkatapos ng aming huling pag-uusap, napagdesisyonan kong maglaan ng oras para sa sarili. Kailangan kong maghilom, mag-isip, at matutunan kung paanong magpatuloy. Nararamdaman ko ang pangungulila. Ang pagnanasa na sana'y iba ang naging takbo ng kwento namin. Subalit sa likod ng bawat lungkot, naroon ang pag-asa na isang araw. Maiintindihan ko ang lahat ng ito. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng aking laptop, ang ilaw mula rito ay nagbigay liwanag sa madilim kong kwarto. Nagpasya akong muli itong buksan, hindi para muling makipag-usap kay Marco, ngunit upang balikan ang aming mga pag-uusap, ang mga mensaheng punong-puno ng pag-asam, saya, at pag-ibig. Sa bawat salitang nababasa ko, ramdam ko ang iba't ibang emosyon. Minsang napapatawa, ngunit kadalasan ay napapaiyak. Ilang oras akong nakatulala, inaalala ang mga panahong kami tila magkasama, kahit pa sa virtual na mundo lamang. Napagtanto ko na sa kabila ng pandaraya ni Marco, ang damdamin ko'y tunay. Nagmahal ako ng totoo, kahit pa ang taong minahal ko'y may mga itinatago. Habang patuloy akong nagmumuni-muni, bigla akong naisip na tingnan ang social media account ni Marco. Isang bagay na matagal ko nang iniwasan. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin upang gawin ito. Ngunit marahil ay kailangan ko ng kasagutan. Sa pagbisita ko sa kanyang profile, napansin ko na tila may kakaiba. May isang bagong post na pumukaw sa aking pansin. Isang larawan ng isang babae na may caption na, "Ang aking tunay na pag-ibig." Muli kong naramdaman ang kirot. Ngunit sa halip na magalit, naisip kong ito na ang aking pagkakataon na tuluyan na siyang bitawan. Napagtanto ko na ang buhay ko'y hindi na dapat nakatali sa isang ilusyon. Sa kabila ng lahat, nais kong maging masaya at simula ng bagong kabanata ng buhay ko. Ngunit bago ko tuluyang isara ang kabanatang ito, napagtanto kong may isang bagay pa akong kailangan gawin, ang makipag-usap kay Marco. Hindi upang muling bumalik sa nakaraan, ngunit upang wakasan ito ng maayos. Kaya't nagpasya akong magpadala ng mensahe, ang mensahe ng pamamaalam. Marco, salamat sa lahat. Sa kabila ng sakit na dulot ng ating kwento, nais kong ipaalam sa iyo na natutunan kong magmahal ng totoo. Hindi ko man lubos na naiintindihan ang mga dahilan mo, ngunit umaasa ako na maging masaya ka sa buhay mo ngayon. Paalam. Habang pinadala ko ang mensahe, naramdaman ko ang kakaibang kaluwagan. Parang ako'y muling nakalaya. Ngunit bago ko tuluyang isara ang laptop, may isang mensahe na dumating mula kay Marco. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na siya'y tutugon. Ang kanyang mensahe ay maikli ngunit puno ng damdamin. Salamat sa pag-intindi. Hindi kita niloko dahil masama akong tao, ngunit dahil natakot akong mawala ka. Sana'y matutunan mo ring magpatawad. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Napangiti ako ng bahagya, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa pag-asa. Sa wakas, natapos na ang aming kwento. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang account. Babae, hindi si Marco ang tunay na kausap mo. Ako ang nasa likod ng lahat ng ito. Napako ako sa aking kinaupuan, hindi makapaniwala sa aking nabasa. Sino siya? Paano nangyari ito? Ang kwento ko'y
Mas malalim pa pala sa aking inaakala. Habang bumabalot sa akin ang kaba at pagtataka, isang bagay ang naging malinaw. Hindi pa ito ang katapusan. Sa halip, ito'y simula ng isang bagong misteryo. Sa bawat tunog ng keyboard, tila may mga alaalang bumabalik sa akin. Ang mga mensahe namin ni Marco, ang mga pangako niyang puno ng tamis, at ang mga gabing ginugol ko sa pagtitig sa kanyang larawan sa screen ay bumabalik sa alaala ko. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, narito ako, nakaupo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ng ulan habang iniisip kung paano ako babangon mula sa pagkawasak ng puso ko. Hindi naging madali ang pagharap sa katotohanang may pamilya pala si Marco. Ang isang taong naging sanggalang ko sa kalungkutan ay siya palang unang nanloko sa akin. Ang sakit na dulot ng pagkatuklas na iyon ay parang sugat na hindi maghilom-hilom. Patuloy na dumudugo bawat beses na bumabalik sa alaala ko. Sa kabila ng lahat, hindi ko maialis ang pagkakaroon ng pag-asa. Nagpasya akong ipaglaban ang nararamdamanan ko, kahit alam kong maaaring wala itong patutunguhan. Hindi ko alam kung ito ba ay katangahan o katapangan, pero ang alam ko, kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Isang umaga, matapos ang ilang linggo ng pag-iisip, nagpasya akong makipagkita kay Marco. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Pero alam kong kailangan kong marinig ang paliwanag niya mula sa kanyang sariling bibig. Sa isang tahimik na coffee shop, nagtagpo ang aming mga mata sa unang pagkakataon mula nang matuklasan ko ang kanyang sikreto. Kitang-kita ko ang kaba sa kanyang mukha. At sa kabila ng lahat ng sakit, hindi ko maiwasan ang pag-usbong ng awa sa puso ko. Alam kong hindi ko na mababago ang nangyari. Pero kailangan mong malaman ang lahat, sabi ni Marco. Habang sinisimulan ang kanyang kwento, inilahad niya ang kanyang buhay, ang kanyang mga dahilan, at ang mga pangarap na sinubukan niyang abutin sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Habang nagsasalita siya, unti-unti kong naunawaan ang lalim ng kanyang pinagdaraanan at sa isang bahagi ng puso ko, nahanap ko ang kapatawaran. Ngunit sa kabila ng pag-unawa at kapatawaran, alam kong hindi iyon sapat para bumalik sa dati ang lahat. Ang sakit ay nananatili at alam kong kailangan kong umusad. Kaya't nagpasya akong magpatawad, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Para makalaya ako sa bigat ng mga alaala at makapagsimula muli. Dapat na kitang palayain, Marco. Hindi tayo maaaring manatili sa ganitong sitwasyon, sabi ko, habang pinipilit ang sarili kong maging matatag. Alam kong sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanya, mas mapapabilis ang paghilom ng sugat ko. Matapos ang pagkikita namin, nagpasya akong bumalik sa dating gawain ko, sa mga bagay na nagbibigay sa akin ng saya at kapayapaan. Muli, nagsimula akong magsulat, naghanap ng mga bagong kaibigan, at unti-unting binuhay ang mga pangarap na matagal ko nang isinantabi. Ang pag-ibig na inakala kong perpekto ay naging isang masakit na aral, pero sa kabila ng lahat, nagbigay ito sa akin ng lakas para ipagpatuloy ang buhay. Habang lumilipas ang mga araw, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Natutunan kong tanggapin na ang pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao. At sa bawat pagkatalo, may pagkakataon para bumangon at maging mas matibay. Kahit na may mga gabing bumabalik ang lungkot, natutunan kong ngumiti at mangarap muli. Ngunit isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng laptop, may natanggap akong email mula sa isang hindi kilalang sender. Ang subject line, alamin ang katotohanan. Nagdalawang isip ako kung bubuksan ko ba ito, pero sa dulo, nanaig ang kuryosidad. Sa loob ng email, may mga litrato at screenshots. Ang mga mensahe ay mula kay Marco, pero hindi sa akin. Sa isang iglap,
Bumalik ang lahat ng sakit. Ang mga larawan ay nagpapakita ng ibang babae. Masaya, kausap si Marco sa parehong paraan na ginawa niya sa akin. Tila isang bangungot na muling bumalik. Hindi ko inaasahang may ibang taong dumaan din sa parehong sitwasyon. Habang tinitingnan ng mga larawan, isang damdamin ng takot at galit ang sumiklab sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong pagkatuklas na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang kwento ko. At sa kabila ng lahat ng sakit, kailangan kong ipaglaban ang katotohanan. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa iba pang nabiktima. Sa huling bahagi ng email, may isang pangako. Magkita tayo at pag-usapan ang lahat. At sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong pumunta. Ito ang magiging simula ng bagong kabanata. Isang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Pagkaraan ng ilang linggo, sa kabila ng sakit na dulot ng katotohanan, sinubukan kong magpatuloy sa aking buhay. Ngunit sa likod ng aking isipan, hindi ko maiwasang itanong sa sarili kung paano ko nga ba nagawang magmahal ng ganap sa isang taong hindi ko pa man lang nakikita ng personal. Sa bawat mensaheng natatanggap ko mula sa kanya, nararamdaman ko ang kanyang pagkawalang katiyakan. Alam kong hindi madali para sa kanya, ngunit mas mahirap para sa akin dahil ako ang nagmahal sa isang ilusyon. "Kamusta ka na?" tanong ni Marco sa chat. Ang lalaking nagpatibok ng puso ko sa loob ng maraming buwan. Sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin mapigilan ang bisyo ng pag-asang baka may pag-asa pa sa aming dalawa. "Okay lang, ikaw?" sagot ko. Pilit na pinapanatili ang pagiging normal ng aming usapan. "Busy sa trabaho, pero palaging iniisip ka," tugon niya. Parang may kung anong kiliti ang gumapang sa aking puso. Sa kabila ng lahat ng kanyang kasinungalingan, ang bawat simpleng mensahe ay tila isang pag-asa na maaaring may pag-asa pa rin kami. Ngunit alam kong ang pag-asa ay isang espada na may dalawang talim. Maaaring magbigay saya, pero maaari ring magdulot ng labis na sakit. Isang gabi, habang nakaupo ako sa kama, iniisip ang lahat ng nangyari. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Pag-angat ko sa telepono, narinig ko ang isang boses na hindi pamilyar, ngunit puno ng determinasyon. "Kailangan nating mag-usap," sabi ng babae sa kabilang linya. "Ako si Christine, asawa ni Marco." Halos mahulog ako sa pagkakaupo. Hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag o kung ano ang mararamdaman ko. Nagpatuloy siya bago pa man ako makasagot. "Alam ko ang lahat tungkol sa inyong dalawa," patuloy niya. "Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, pero kailangan nating mag-usap ng harapan." Nabigla ako sa kanyang pag-uusap. Sa adrenaline na dulot ng takot at kaba, pumayag ako sa kanyang alok. Gusto kong malaman kung paano niya nalaman at kung bakit siya handang makipag-usap sa akin. Sa kabila ng lahat, nais kong malaman ang buong katotohanan. Nagkita kami sa isang maliit na kafe sa gilid ng bayan. Halos hindi ko maisip na ang araw na ito ay darating. Nang makita ko si Christine, siya ay isang simpleng babae, ngunit may kakaibang lakas sa kanyang presensya. Naupo siya sa aking harapan, at sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng tunay na kaba. "Alam ko na hindi mo sinasadya," panimula niya. "Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero gusto kong malaman mo na hindi kita sinisisi. Hindi ko alam kung paano ako makakasagot. Sa kabila ng kanyang mga salita, alam kong may mas malalim na dahilan kung bakit kami narito. Ngunit hindi niya ito tinapos doon. Alam ko rin na hindi siya ang lalaking akala mo," sabi niya habang pinagmamasdan ako. "Si Marco ay may mga problema, at hindi ito simpleng bagay." Sa kabila ng kanyang pahayag,
Naandaman ko ang bigat ng kanyang sitwasyon. Sa isang banda, nais kong ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Marco. Ngunit sa kabilang banda, alam ko na ang pag-ibig na iyon ay batay sa kasinungalingan. Sa gitna ng aming pag-uusap, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Ibinigay niya sa akin ang isang envelope. "Ito ay para sa iyo," sabi niya habang inaabot ang envelope. "Dapat mong malaman ang lahat." Pagbukas ko ng envelope, ang laman nito ay hindi inaasahan. Mga kopya ng mga mensahe at email ni Marco. Ngunit hindi lamang sa akin. May iba pang mga babae, iba pang mga pangako. Sa isang iglap, bumagsak ang lahat ng ilusyon na nilikha ko. Hindi ko alam kung paano ako makakasagot. Ang sakit na nararamdaman ako ay higit pa sa inaasahan ko. Ngunit sa kabila ng lahat, kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Sa bawat pahina ng mga mensaheng iyon, naramdaman ko ang pagwasak ng aking puso. Sa dulo ng envelope, may isang maliit na papel na nakasulat ang isang pangalan. Isang pangalan na hindi ko inaasahan. "Hana," nakasulat doon. Ang pangalan ng aking matalik na kaibigan. Hindi ko alam kung paano magre-react. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang pangalan ni Hana ay nagdulot sa akin ng mas matinding gulat. Bakit naroon ang kanyang pangalan? Ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito? Sa sandaling iyon, naisip ko na ang pagkakaibigan namin ni Hana ay maaaring hindi lamang simpleng pagkakaibigan. Sa kabila ng lahat ng sakit, alam kong kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Ngunit paano? Paano ko haharapin ang katotohanan na ang aking kaibigan ay posibleng bahagi ng kasinungalingan na ito? Nagpatuloy ang aming pag-uusap ni Christine. Ngunit hindi ko mapigilang isipin ang susunod kong hakbang. Paano ko haharapin si Hana? At paano ko malalaman kung ano ang tunay na nangyari sa likod ng aming pagkakaibigan? Sa gabing iyon, umuwi ako na puno ng mga tanong. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ito ang katapusan ng aking paglalakbay. Ngunit paano ko nga ba haharapin ang mga susunod na araw? Paano ko ipaglalaban ang pag-ibig na batay sa kasinungalingan? Pagkatapos ng ilang linggo ng pag-iisip at pag-aalinlangan, sa wakas, ay napagdesisyonan kong harapin si Leo. Matapos ang lahat ng sakit na dulot ng pagkakatuklas, na may asawa pala ang lalaking minahal ko sa online, naramdaman kong kailangan ko ng closure. Kailangan kong marinig mula sa kanya kung bakit niya ako inalok ng pag-ibig na hindi totoo. Sa kabila ng lahat ng pagdurusa, may bahagi sa akin na umaasa pa ring may paliwanag siyang maibibigay. Isang katotohanang magpapagaan sa bigat ng aking damdamin. Isang gabi, habang nakatingin ako sa aking laptop at tinititigan ang aming huling pag-uusap, nagpasya akong tawagan siya. Sa tuwing magriring ang telepono, parang ang aking puso sumasabay sa kaba. Sa wakas, narinig ko ang boses ni Leo. "Hello?" Ang pag-aalinlangang sagot niya. "Leo, ako ito, si Mia," sabi ko. Pilit na pinapanatiling matatag ang aking boses. Narinig ko ang paghinga niya sa kabilang linya. Tila nag-aalangan, tila may takot. "Mia, hindi ko alam kung..." "Leo, hindi kita tinatawagan para magalit. Gusto ko lang maintindihan." "Bakit? Bakit mo ginawa ito sa akin?" Unti-unti akong nakaramdam ng pagluwag ng dibdib. Ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay tila nagtatanggal ng bigat sa aking kalooban. "Mia, hindi ko intensyon na saktan ka. Hindi ko rin inaasahang magkakaroon tayo ng ganitong koneksyon," sagot niya, puno ng pagsisisi. Nagsimula ang lahat bilang isang simpleng pag-uusap. Pero sa bawat araw na lumilipas, naramdaman kong may kakaiba sa pagitan natin. Hindi ko inaakala na magiging mas malalim pa ito. Putol kong tanong na hindi maitago ang pait sa aking tinig. "Oo, Mia. Hindi ko inaasahan na magiging mahalaga ka sa akin.
pero hindi ko kayang iwan ang pamilya ko. Mahal ko si Andrea. At hindi ko kayang sirain ang buhay namin. Pag-amin niya. May kirot sa kanyang boses na hindi ko maipaliwanag. Alam kong may bahagi sa kanya na totoo ang pagmamahal. Ngunit alam ko ring may hangganan ito. Nakaramdam ako ng pangungulila, hindi dahil sa pagkawala ng pag-asa, kundi sa pagkawala ng isang mundong pinaniwalaan ko. Leo, gusto ko lang malaman. May kahit ano bang totoo sa ating dalawa? O lahat ng ito ay kasinungalingan lang? Mia, ang naramdaman ko para sa'yo. Totoo yun. Pero may mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Hindi ko kayang iwan ang pamilya ko. At hindi ko kayang ipilit ang mundong sa tingin ko ay hindi natin kayang panindigan. Ang mga salita niya ay tila patalim na bumabaon sa aking puso. Alam ko na hindi na ito maibabalik pa. Pero sa kabila ng lahat, naramdaman kong kailangan ko itong marinig. Kailangan kong magising sa katotohanan. Mia, sana'y mapatawad mo ako. Alam kong mahirap ito para sa'yo. Patuloy ni Leo, puno ng pagsisisi. Mahalaga ka sa akin, pero hindi ko kayang ipaglaban ng isang bagay na alam kong hindi tama. Habang nag-uusap kami, naramdaman kong unti-unti na akong bumibitaw sa nakaraan. Parang isang kwento na natapos na, isang kabanata na kailangan ko nang isara. Ngunit, habang nag-uusap kami, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Mia, hindi ko dapat sabihin ito, pero may isang tao na dapat mong malaman. Biglang sabi ni Leo, bumaba ang tono ng kanyang tinig. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Naguguluhan. May isang tao na nagmamasid sa ating pag-uusap. Hindi ko alam kung paano, pero may nagmamanman sa bawat hakbang natin. Pahayag ni Leo na tila isang babala. Nagulat ako, at agad na nagising ang aking pag-aalala. Sino ang tao na ito? Bakit niya kami minamanmanan? Unti-unti na namang bumabalik ang kaba sa aking dibdib. Mia, kailangan mong mag-ingat. Hindi ko alam kung sino siya, pero hindi ito maganda. Sana'y hindi ka niya masaktan. Ang huling salita ni Leo bago kami nagpaalam. Habang nakatingin ako sa aking telepono, naramdaman kong hindi pa tapos ang labanang ito. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, ngunit alam kong may panganib na nagbabanta. Sa kabila ng lahat, kailangan kong manatiling matatag. Kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit pa ito'y nakakatakot. Ito lang ang simula ng isang bagong kabanata. Sa likod ng bawat chat message, sa likod ng bawat pahayag, may isang misteryo na kailangan kong tuklasin. Hindi ko pa alam kung saan ito hahantong, pero alam kong handa na akong harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa kabila ng pag-ibig na hindi natuloy, may isang katotohanan na kailangang mabunyag. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng pag-ibig at panlilinlang. Ngunit ito rin ang kwento ng pagbangon mula sa pagkadapa. Nalaman ko na sa likod ng bawat sugat, may bagong pag-asa. At sa likod ng bawat pag-asa, may bagong simula.